Alam natin usually yung verse na ito is more on pang tithes. Pero i-apply po natin siya sa worship. So sabi po dito, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Naniniwala po ba tayo doon? And naniniwala din po ba tayo na ang church, ang ating mga leaders, hindi lang si Pastora, yung mga leader nyo sa core, yung mga ahead sa inyo, yung church, ang Panginoon, ay matabang lupa, ay masaganang lupa na dapat natin pagtaniman. And once na nagtanim tayo sa kanila, sure na aani tayo ng napakarami. Amen. So, sino po ba ang reason niya pagpunta dito is para ma-experience ang Panginoon? Amen. Kung ganon, nakuha nyo na ang una sa verse 7. Sabi po kasi dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. And alam ko po, naniniwala ako, okay na tayo dito kasi nandito tayo. Nandito po kayo sa church. Pasya nyo, desisyon nyo kung bakit kayo umattend. So, hindi kayo pinilit. May namilit po ba dito? May namilit, pinilit ba kayo? Ayun, so hindi, no? So, pasya natin, desisyon natin. Sabi pa po dito, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Pakisilip nga po yung katabi kung mukhang napipilitang umattend. Hindi naman magli-lipstick yan kung napilitang umattend at magpopolvo. So, sabi po dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? So tayo po ay magpupuri sa Panginoon, mag-worship, hindi sa kung ano mang dahilan, pero dahil nagpapasalamat tayo at masaya tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So sabi dito, sariling pasya. So hindi na namin kailangan sabihin na kapag tatalon, pag tataas ng kamay, tataas ng kamay, pag aawit ay aawit. Tama po. So tayong lahat ay magpuri po sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon, ibalik natin sa Panginoon. Naniniwala po tayong lahat na ang through praise and worship, we are giving back to the Lord kung ano yung na-receive natin sa Kanya. And paano tayo nagtatanim. So ready na po ba ang lahat na umani ng biyaya galing sa Panginoon? Amen! Hallelujah, Lord! Hallelujah, God! Let's praise the Lord! Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We will continue to praise you, God. We will declare, Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagalakan. Hallelujah! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord! Ako ay namumuhay na higit pa sa mga pagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord! Sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Mahal mo ba natin palakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? Hallelujah! Sabi po sa ating awitin, tayo ay sasayaw, tayo ay
tatalon. Gawin natin to for the glory of the Lord. Sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Come on! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Come on, church! Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpulit. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Yes, God! Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpulit. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. For the last time, declare natin, Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, O Diyos, at tinadakila. Hallelujah. Patuloy ka po namin sinasamba, Panginoon. Wala na makahihigit sa iyo. Hallelujah, Jesus. Walang ibang makahigit sa iyo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya't ikaw lamang ang aking papupurihan. Walang ibang makahigit sa iyo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya't ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon.
kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, walang ibang makahigit sa'yo. Kaparaanan mo'y di maabot ng isipan ko. Walang problema na di mo kayang lutasin. Walang sakit na di mo kayang pagalingin. Awitin nating lahat. Walang imposible sa'yo, Panginoon, kaya't ikaw lamang ang aking papupurihan. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa ilang itataas. Dakila ka, kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon.
kamay, sa'yo lang, Aking mga kamay, sa'yo lang itataas. Dakila ka, dakila ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kapangyarihan mo'y di kumukupas. Aking mga kamay, sa'yo lang itataas. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Magbigay po natin yung pinaka-the best at pinaka-malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Salamat po, O Diyos, sa iyong presensya sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa kadakilaan mo. Salamat sa kadakilaan ng pag-ibig mo, Lord God, na muli mo po inihahanda na maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Patuloy po kaming nananangan sa iyo at nananalig na ikaw ay naririto kasama namin, O Diyos. Patuloy po namin binubuksan ang aming mga puso para sa iyong mga katuruan at kapahayagan, Lord God. Patuloy na kumilos ka at malaya pang kumilos, Lord God, sa buong gawain ito, O Diyos. Hallelujah. Sige po, patuloy lang po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Sige po, let's pray. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Patuloy na pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy na pinapasalamatan at dinadakila ka namin, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Patuloy, Ama, dalangin namin, Panginoon. Nalinisin mo nga po kami, Lord, ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa oras na to, Lord. Anuman pong pagkakasala yung nagawa namin, Panginoon, hinihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Patuloy din, Ama, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon, yung bansang Pilipinas, Panginoon. Alam po namin, Lord, na alam mo, Panginoon, kung ano yung kinakalagyan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, kung ano yung paghihirap, Panginoon, na nangyayari sa bansa namin, sa ekonomiya namin, Lord. Kaya, Lord, patuloy po namin, Panginoon, na inilalapit sa iyo, Panginoon, yung bansang Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na hawakan mo yung bansa namin, Panginoon. Patuloy, Lord, na dalangin namin, na gabayan mo yung bansa namin, na makita, Panginoon, kung gaano kalaki, Panginoon, kung gaano ka kalaki, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, na kaya mong baguhin, Panginoon, yung bansang Pilipinas, Panginoon, na kaya mong baguhin, Panginoon, maging yung aming government, Panginoon. Dinadalangin din po namin sa iyo, Lord God, yung mga namumuno, Panginoon, sa aming gobyerno, Lord God, mula po sa pinakamataas, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, Lord God, na naglilingkod sa aming bansa, Lord. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo po sila ng guidance, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, sa lahat ng batas na kanilang may patutupad, Lord. I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, yung magkaloob sa kanila ng karunungan, Panginoon, na yung mga batas na may patutupad nila, Panginoon, ay laging ayon, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, sa plano mo, Panginoon, para sa bansa namin, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na hawak mo, Panginoon, yung bansa namin, Panginoon. Hawak mo yung mga mamamayan namin, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko, Panginoon, para sa bawat pamilya sa aming bansa, Lord. I pray na makita kanila, Panginoon. Makilala kanila, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka mapagmahal, Panginoon. Dalangin namin na hindi lang ikaw yung kilala nila na Diyos, Panginoon, kundi makita nila, Panginoon, kung gaano kabuti yung kalooban mo, Panginoon, yung plano mo, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Kaya, Lord, dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy na ikaw yung maging sentro ng bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy na ikaw, Panginoon, yung makita ng bawat Pilipino, Panginoon, sa lahat ng kanilang gagawin, Lord. Yung kapangyarihan mo, Panginoon, yung mag-ingat sa amin, Panginoon, yung pagmamahal mo, yung bumalat sa amin, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, na mahal mo yung bansang Pilipinas, na mahal mo yung bawat isa sa amin. Kaya, Lord, patuloy na pupurihin ka namin, patuloy na pinapasalamatan ka namin sa oras na to, Lord. Patuloy na maghari ka, Panginoon, sa aming bansa. In Jesus' name we pray. Amen. And
Ayan, sige po, maaari na po tayong maupo. At welcome po sa ating second service. Ayan, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ayan, may mga bago po ba tayo? May mga bagong attend po ba tayo? May mga bagong mukha po akong nakikita. Ano pong pangalan niya? Mark Joseph. Ayan, welcome po, Kuya Mark Joseph. Ayan, at welcome din po kay Ate Rosel. Ayan, meron pa po ba? Ayan, si Kuya Ayan, welcome din po sa mga kasamahan natin sa live. At syempre, welcome po sa mga kasama natin dito sa church. Ayan, welcome nyo naman yung mga katabi nyo. Ayan. Welcome. Ayan. Ayan, announcement lang po. Ayan, ayan, pwede po tayong mag-move forward. Ayan, move forward na po tayo. Huwag na po tayong mahiya. Ayan. Ayan, habang nag-move forward po tayo, reminder lang din po na panatilihin po nating malinis yung ating bahay-sambahan. At announcement din po, sa April 20, magkakaroon po tayo ng water baptism at saka church bonding. Ayan, paghandaan po natin yan. At bukod po doon, handa na po ba tayo? Ayan, kung handa na po tayo ngayon ay sambahin naman natin si Lord sa pamamagitan ng ating pananalapi. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering na pangunahan po ni Sister Joy Sardina. Yan, sabi po sa topic natin ngayon, every time you tithe, you demonstrate your belief in eternity. Ano po ba yung eternity? Di ba po ito yung kingdom ni Lord? So once po na nag-tithe tayo, nag-i-invest po tayo sa Diyos, nag-i-invest po tayo sa kingdom ng Panginoon. At sabi din po dito, sa tuwing nag-iikap po tayo, doon mo pinapakita yung katotohanan na may walang hanggang buhay sa langit. Sabi din po sa ating verse sa Mateo 6:19-20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok sa magnanakaw. Di ba po, sa mundo, maraming naghihirap, maraming mga insekto. Yun po yung times na nagkakaroon tayo ng mga problema financially. Pero once po na nag-impok tayo sa Lord, yung blessing po papasok sa atin. So, tara po, pray po natin yung mga tithes and offering po natin kay Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord God. Father God, sa oras na to, tinataas namin yung tithes and offering namin sa iyo, Lord God. Dalangin namin na ito'y magkaroon ng kalooban mo, Lord God. We declare na ito'y magiging blessing sa amin, Lord God, at sa iyong kingdom, Lord God. Dalangin namin na yung pagpapakita namin ng tithes and offering ay sa iyo lamang, Lord God. Dalangin ko na ikaw yung mangunguna sa amin, Lord God, at ikaw po yung mag-bless sa mga tao na magkakaloob na to sa oras na to, Lord God. Thank you, Lord, at ikaw po yung mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang umaga po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating second service. Ako po si Pastora Myrtle Garcia at tayo po ay dadako na sa ating mensahe. So ano po ba meron ngayon? Na alam po natin, alam ng lahat. Ano daw? Araw ng palaspas. Ba't wala kayo dalang palaspas? Joke lang. Hindi, alam niyo po ba, ito po yung lilinawin natin. Ayan, sa po sa mga nasa online. Okay, thank you. So, ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin kasi po, meron po talagang gusto ang Panginoon na i-celebrate natin kapag Holy Week. At hindi po ito yung inaasahan natin or ini-expect natin na kagaya ng mga ginagawa sa sanlibutan. So, paki-flash nga po yung picture nung Holy Week. Pa-post po natin dyan. Holy Week. Okay. So, ito po yung alam nating lahat, no? Ano meron pag Palm Sunday? Araw ng palaspas. So, makikita natin yan, di ba? Nagpunta kayo dito, may nakita ba kayong mga galing simbahan, may hawak silang palaspas. Maganda naman yun kasi sineselebrate natin yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pero alam niyo po ba na hindi talaga to ang original intention ng Holy Week?
Ayan, ako hindi ko rin to alam. Talagang pinag-aralan ko itong mabuti para maging inline tayo sa kalooban ni Lord. Next is Monday, Thursday. Ano po meron pag Monday, Thursday? Ano yung alam natin? Opo, Huwebes Santo. Ano meron pag Huwebes Santo? Yung ba yung may nagpapalabas na Moses, ganon, sa TV? Barbie ba lumalabas ngayon? Okay, ano po, yan yung usually communion, di ba? Nagko-communion. Tapos yung sa Good Friday, yan yung kadalasan yung 7 last words, di ba? Sa iba, anong ginagawa nila? Yan yung mga nagsisimula ng magtabas-tabad. Ano yan? Tabad ba? Ano tawag doon? Tabad. Tama. Ayun, nagpepenitensya. Yes, yan na yung may makikita ka na sa daan na mga tumatalsik-talsik na dugo kasi gumaganon-ganon sila. Tapos pagkatapos nilang magpenitensya, ano ginagawa nila? Nagiinuman, di ba? Ano po yung pagkatapos ng Good Friday? Holy Saturday. Di ba? Dami nating. Alam natin to kasi naging tradisyon to dito sa Pilipinas. Di ba? Parang simula nung bata tayo, nakikita na natin to eh. Tapos pag Holy Saturday or sa ibang word, Black Saturday, di ba? Ano po meron pag Black Saturday? Wala daw lalabas ng bahay, di ba? Kasi daw, patay daw po si Jesus. Ayan. Pero papaliwanag natin yan sa mga susunod nating Pesak na series. By the way, bago yung series natin, Pesak po. Mamaya explain natin kung ano yun. Ano pag Easter Sunday? Ano meron pag Easter Sunday? Sa iba, Pasko ng Pagkabuhay. Tama ba? Ayan. Tapos, ano yung sa mga bata, ano yung kadalasang ginagawa? Egg hunting, di ba? May mga Easter eggs na mga iba't ibang color, tatago, hahanapin mo, di ba? May mga bunnies. Ito pong lahat ay tradisyon ng mundo. Pastora, ano bang masama kung i-celebrate natin yung palaspas, yung namatay si Jesus, yung nabuhay siya ulit? Ano pong masama kung i-celebrate natin ito? Di naman, maganda nga po sana ito, kaya lang nawawala po yung mata natin sa kung ano talaga yung layunin ng Holy Week kasi meron talagang purpose ang Diyos. At meron siyang gustong i-celebrate natin. Hindi po itong mga to. At pag nakita nyo, maa-amaze po kayo. Ako, nung pinag-aralan ko to, hello po sa mga parents ni Ma'am Joy. Ayan, welcome po sa church. Ayan. Ako po ay na-amaze talaga dahil nakita ko na Old Testament pa lang, pinlano na ng Diyos ang kaligtasan. I pray na ngayong umagang to, sa pakikinig natin ng message na to, ma-amaze po tayong lahat sa salita ng Diyos at makita natin ang Diyos, kung gaano kalawak yung isip niya, kung gaano kalaki yung pag-ibig niya, kung gaano kaganda yung design ng salvation nating lahat. Yun po yung prayer ko. So bago po tayo magpatuloy sa mensahe natin, para mas lalo pa tayong ma-encourage na makinig at unawain, kasi medyo malalim po yung turo natin ngayon, makakarinig po tayo ng isang testimony. Ayan, ng isang tao. Nag-share siya sa akin kasi sobrang na-encourage ako sa revelation na binigay sa kanya ng Lord. At ito po ay patungkol sa huling mga araw. Tawagin po natin si Aloha. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Yan, hello po. Ayan, masaya ako na nahawakan ko ulit yung mic dito sa harap kasi matagal din talaga akong nawala. Ayun, share ko lang po yung nangyari sa akin talaga nung mga nakakaraan. Napansin niyo naman po, di ba? Lulubog lilitaw ako ng mga nakakaraan din talaga. Kasi, nagsimula po yun, na-burn out ako sa school. Talaga, nadamay na lang yung church. Nang December, na-burn out ako sa school. Tapos, dahil burn out ako, ayoko magpakita sa church. Na feeling ko, pagod ako, kailangan ko magpahinga. Alis ako sa church. Ganyan nangyari, ganyan yung naging setup ko nung mga nakakaraang buwan. Tapos, dahil malayo ako sa church, malapit sa akin yung kasalanan. Talaga. Di ba? Pag malayo ka kay Lord, malapit sa yung kasalanan. Kaya, nung mga panahon na yun, feeling ko bumalik ako sa dati kong buhay. Dati kong buhay nung bago ko i-save ni Lord na marumi, kung ano mga pinaggagawa, kung ano mga naiisip, kung ano talaga yung mga ginagawa nung mga panahon na yun. Pero, nakakatuwa lang si Lord kasi napakabuti niya talaga. Hindi niya hinayaan na nandun lang ako. Hindi niya hinayaan. Ginawa niya, kasi nawalan ako ng pakiramdam eh. Di ba ganun tayo? Pag napapalayo tayo kay Lord, nag-harden yung puso natin. Tumitigas yung puso natin. Hindi na tayo nako-convict ng Holy Spirit kasi nagpapatuloy ka sa kasalanan.
At kapag nagpapatuloy ka sa kasalanan, masaya, di ba? Tama po ba? Masaya na sa kasalanan ka. Dahil doon, tumigas yung puso ko na halos wala na talaga akong pakiramdam. Wala na akong pakialam sa pag-share ng gospel, pag-devotion, pag-pray. Nawala sa akin yun. Kasi nandun ako sa point na nalulunod ako sa kasalanan. Pero, nakakatawa si Lord kasi sa pamamagitan ng dream, na kinausap ako ng Lord sa dream, sa panaginip, pinakita niya sa akin doon yung last days. Lagi ko siyang, nung mga time na hindi pa ako napunta sa Rowan, talagang nakakapanaginip din talaga ako about last days. Tapos itong nakaraan na walang pakiramdam yung puso ko, wala akong pakiramdam, wala akong pakialam, bigla nag-appear si Lord sa panaginip ko na pinakita niya doon, ano yung nangyayari. Nandun yung pamilya ko nung tribulation. Nandun sila. At pati ako nandun. Kompleto kami. May reunion kami nung tribulation talaga. Tapos, ako alam ko Christian ako, alam ko nangyayari. Alam ko yung tribulation to. Pero para sa ibang tao na nandun, mga kapitbahay ko, pamilya ko, kailangan mo lang itanggi si Lord. Yun lang yung alam nila. Para hindi ka puntahan ng mga tao na to. Kasi may mga tao nag-iikot Nung time na yon may mga grupo ng tao na nag-iikot. Tapos yung alam ng mga tao na nandun, kailangan mo lang sabihin, hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo, Jesus. Ganun lang sabihin mo. Tapos nung time na yun, syempre na ako yung Christian doon, takot na takot ako. Kasi pag pumunta na sa pamilya ko, nakita ko yung mata ng mama ko, yung mata ng papa ko, desidido sila. Tatanggi nila si Jesus. Iyon nakita ko Tapos, nung mga papalapit na yung mga tao na yon, yung grupo na yon, nakakarinig ako sigawan, talaga maiingay, mga nag-iiyakan. Kasi yung time na pag tinanggap mo si Jesus, papatayin ka, ito-torture ka. Diba? Kailangan mo mag-decide, tatanggapin mo si Jesus o hindi. Pag tinanggap mo si Jesus, pupugutan kita ng ulo. Diba? Nung time na yun, sobrang takot na takot ako kasi ako lang nakakaalam ano nangyayari Ako lang. Nung time na yun, tinry ko mag-share ng gospel, nung tribulation, pero walang nangyari. Tatawanan ka lang nila. Talaga. Ganun pala yung mangyayari pag tribulation na, dahil wala na si Holy Spirit, hindi ka nasasamahan mag-share. Kahit anong iyak mo, kahit anong sabi mo, kahit anong paramdam mo sa kanila ng love sila ni Jesus, hindi na nila papakinggan yan. Tatawanan ka na lang. Bakit ngayon mo lang sinishare yan? Bakit hindi nung nakaraan? Diba? Nung time na yun, bumalik yung sense ko bumalik yung mga senses ko. Talagang, ang pagkagising ko na yun, iyak ako ng iyak. Talaga, kasi takot na takot ako. Bakit nandiyan yung pamilya ko? Bakit nasa tribulation yung pamilya ko? Nag-share ako. Dapat pala yun yung maging focus natin ngayon na meron tayong chance pa na mag-share. Huwag tayo basta mag-prioritize lang sa mga tao sa labas. Pero una natin tingnan yung family natin kasi nakakatakot yung dadanasin natin kung maiiwan tayo sa tribulation. Tama po ba? Pero dahil napakabuti ng Lord, nagising talaga ako nung time na yun. After nung panaginip na yun, wala akong pakiramdam, di ba? Pero nung time na yun, iyak ako na iyak. Parang kinomfort ako ni Holy Spirit na kailangan ko bumalik para sa pamilya ko, kailangan ko mag-stand para sa pamilya ko kasi ako lang yung tumatayo sa amin. Nung time din na yun na nawala ako sa church, nakita ko bumalik din yung pamilya ko sa kasalanan Nakita ko wala kasing nagbabawal sa kanila, walang sumasaway sa kanila, kasi pati ako nagkakasala Kaya ang tayo mga Christians, kailangan tayong tumayo para sa kanila. Kailangan may magsaway sa kanila, wag mayroong hindi mangunsinti sa kanila. Kailangan nating tumayo talaga para sa family natin, para hindi nila danasin yung tribulation na yun. Pero papasalamat ako kay Lord dahil may chance. Ito nga ako ngayon, nakabalik ako kay Lord kasi talagang ginising ako, shinig ako ni Lord. Kaya patuloy ako bumabalik sa Lord. Kaya praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Aloha. Alam niyo po, walang kamalay-malay si Aloha. Yung sinashare niya ngayon ay yung topic natin ngayon. Hindi niya alam. Tama ba? Wala kang bang idea? Ayan, hindi niya alam. Ang topic po natin ay tungkol sa sin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi kanina sabi ko, Lord, paano namin sisimulan tong service na to? Sabi sa akin ng Lord, mag-testimony si Aloha. At saktong-sakto yung testimony niya ay patungkol sa message natin ngayon. And I pray na makita natin yung pinakita ng Lord sa kanya. I know yung bawat isa sa atin ay may sariling pangungusap si Lord kaya tayo nandito. Amen po. I pray na yung message natin ay lalong magbukas ng mga mata natin kung bakit kailangan nating maging seryoso pagdating sa kasalanan. Hindi lang para sa atin, pero para sa family natin. So ngayon, tayo po pwede po bang anayahan ko muna saglit ang lahat na tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus, na ikaw ay namatay sa krus
at nag-alay ng iyong buhay para maging malaya kami sa kasalanan. Sa oras pong ito ay pakita niyo po sa amin yung sakripisyo mo, Panginoon, like never before, O God. Reveal to us, O Lord, clearly in the name of Jesus, kung gaano ka ka-sinless, kung gaanong tiniis mo ang lahat para lang magtagumpay sa kasalanan, para maging kami ay magkaroon din ng katagumpayan dito. O Lord, we pray na mabago yung mata namin pagdating sa kasalanan. In the name of Jesus, magbago yung attitude namin pagdating sa kasalanan. In the name of Jesus. And we pray, Lord, na tulungan niyo ang bawat isa na matayuan yung pagiging sinless, O Lord, sa mga panahon na ito, in the name of Jesus, at gamitin niyo po sila, Lord, para ang mga nakapaligid sa kanila ay makalaya din dito sa pangalan ni Jesus. I also pray, Lord, na makita ng bawat isa yung greater plan mo, Panginoon, yung mga, lalo na yung mga nag-worry sa future, oh Lord, yung mga nag-aalala sa mga pamilya nila, sa mga tao na responsable sila. Lord, ipakita mo po, oh God, na nahawak mo ang lahat ng bagay, that your ways are higher than our ways and your thoughts are higher than our thoughts. In the name of Jesus, give peace to everyone today. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So, ang title po ng series natin ay pinamagatang Pesak. Sino po nakakaalam ng salitang Pesak? O bago lang to sa inyo? Ayan, bago lang. Okay, so maintindihan natin, ito kasi yung point na gusto ng Lord na i-celebrate natin. So layunin natin lumagay tayo sa biblical, kung ano talaga yung gusto ng Lord na i-celebrate natin. So nakita natin kanina sa picture, hindi po ito, kung hindi ito. Hindi po yung, sige po, paki-flash. Hindi po yung Monday, yung, ano yan? Palm Sunday, hindi po iyan. Ito po. Next picture, please. Ito. Ito yung gusto ng Diyos na i-celebrate natin. Ano po ito? Ito po yung panahon kung saan ang bayan ng Israel ay pinalaya ng Panginoon sa pagkakaalipin sa Ehipto. Kung malala natin sa Old Testament, yung Israel, yung bayan niya, ay hawak ng anong bansa? Egypt. So, pinapahirapan yung Israel for hundreds of years. Pinahihirapan sila. Pero, nagdesisyon ng Diyos na iligtas sila, kinahabagan sila, at ano nangyari? Doon sa ikasampung salot, ano ikasampung salot? Mamamatay lahat ng panganay na lalaki. Pero sabi ng Panginoon, humanap kayo ng tupa, papatayin nyo ito, at papahid nyo ang dugo sa hamba ng pintuan, at kapag dumating ang anghel ng kamatayan, hindi magagalaw ang panganay na lalaki ng lahat ng nasa loob ng sambahayan na yun. Amen? Napipicture po natin. At yung pagkatay nila, hindi lang basta kinatay, pero yung tupa na yun ay kinain nila. Nagkaroon sila ng dinner, special dinner, kung saan ito yung tinatawag na Pesak sa Hebrew, sa English ay Passover. Nagigets po natin? Yung Passover, ibig sabihin, ano yung Passover sa Tagalog? Nilampasan. 'Di ba? Pag sinabing nilampasan, sabay Passover. Ayan, 'di ba? Passover, 'di ba? Ibig sabihin, alam niyo yung Passover na tulay, 'di ba? 'Di ba parang nilampasan yung sa ilalim, 'di ba? Lumampas ka para madali kang makatawid sa ibayo, 'di ba? 'Yun po yung Passover. Ibig sabihin, yung angel of death nung time na 'yon, 'di ba? Hahanapin niya sino yung mga panganay na lalaki dito. Taas nga kamay. Kunwari si Kuya Jeff, nasa loob siya ng bahay na may ganyan, may dugo ng tupa, at dahil nasa loob siya, angel of death, papatayin niya lahat ng panganay eh. Pero si Kuya Jeff, nasa loob ng bahay, hindi siya mamamatay. Nagets natin? Yun yung time kung saan niligtas ng Diyos. Kaya gusto ng Lord, ito yung isa-celebrate nyo. Meron po tayong verse dyan. Teka lang. Nasa Exodus 12 verse 14. Sige, doon na lang tayo. Exodus 12 verse 14. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Ang araw na ito ay ipagdiriwang nyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala nyo ang aking ginawa. Ito yung sinabi ni Lord na i-celebrate. Hindi yung Palm Sunday, hindi yung yung mga sinabi natin kanina. Good Friday. Ano yan? Yun.
Yes, Easter Sunday, hindi yon. Sabi niya, gusto ko sa celebrate nyo yung Pesach or Passover. Nagigets po natin. By the way, commercial lang po, meron po talaga tayong celebration ng Passover or Pesach sa darating na Thursday. 6 p.m. dito rin po sa church natin. Ini-invite ko kayong lahat na umattend. Ito po yung original na celebration talaga. Explain din natin kung yung specific details niyan. Pero ito, ngayong umaga, kasi napakadaming meaning nun eh. Yung sa tupa, na walang kapintasan, 1-year-old, walang mababaling buto. Ang daming meaning nun. Pero ngayon, isa lang po yung point na ipapakita sa atin ng Lord. At yun yung si Jesus ay 100% not guilty. Kaya yun po yung title natin sa oras na ito, sa Pesach Part 1, 100% not guilty. Ang layunin natin, nakalagay dito, makita na si Jesus ay walang kasalanan at dapat din tayong mamuhay kagaya niya. Makikita natin yan sa ating key verse. Pero bago tayo pumunta sa key verse, meron muna tayong introduction para makikita natin yung sarili natin na part ng mensaheng to. So number 1, dalawa lang po yung tanong natin. So number 1, ano ang kasalanan? So para sa inyo, ano po ba yung kasalanan? Pag sinabing kasalanan, ano yung naisip nyo? Ano po? Pagsuway sa utos? Ano pa? Lahat po tayo kasi itong message na to ay para sa lahat. Amen po. Pati sa mga nasa online, sasagot po tayo. Mag-type tayo dyan. Active listener dapat tayo. Amen? Active participation. Dito naman, ano po yung kasalanan para sa inyo? Ayaw ng Lord. Yung mga ayaw ng Lord. Yung iba, mga nasa likod, yun din, copy-paste. Okay. So ano nga ba yung kasalanan? Tignan po natin. Nakalagay dito sa James 4:17, Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay... So lahat daw po ng alam natin na dapat ay ginagawa natin, at syempre, yung mga alam natin na hindi natin dapat ginagawa, na gusto ng Lord na gagawin natin, dapat hindi natin ginagawa na daw. Sin of commission and omission. Basta yon, yung kasalanan na dapat nating gagawin at hindi natin dapat gagawin, dapat hindi natin ginagawa. Ayan yung ako sample. Nahirapan akong mag-explain. Ayan, sin of commission muna. Ano yung mga bagay na dapat mong mong hindi ginagawa, pero ginagawa mo. Plus yon, plus. Ano yung dapat hindi mo ginagawa, pero ginagawa mo? Na-sample ng kasalanan. Pangangaloy niya. Ano daw? Pagnanakaw. Okay. Ba't ba pangangaloy niya? Ayan. Ano pa? Ano yung alam natin? Sige, madami tayong alam, di ba? O ano? Ha? Pagsisinungaling. Ano pa? Piso talaga, may sample. And tama yun, kasi basta pagnanakaw, di ba? Whether piso yan, whether sentimo yan, pagnanakaw pa rin siya. Amen? Ano pa? Ano pa yung mga kasalanan na, ano naman yung kasalanan na omission? Yung hindi mo naman dapat na ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa. Yes. Ano yon? Devotion, tama. Nagpe-pray, naghahayo. Okay? Sige nga ngayon, isipin mo, ano yung kasalanan mong madalas? Isipin mo ngayon, lahat tayo na. Sino dito nakakagawa ng kasalanan? Taas nga kamay. Tingnan ko nga, baka merong holy and blameless dito Tingnan ko nga, yun talagang napakalinis ng kanyang buong pagkatao Ayan, okay. Sa mga nasa online. Diba? Tingnan nga natin kung napakalinis natin. Sige, isipin natin, ano yung mga kasalanan nating nagagawa? So, tandaan nyo, huwag kayong judgmental sa katabi nyo na parang, ay ako hindi lang naman ako nag-pray ng more than 5 minutes. Yun yung kasalanan ko. 'Di ba? Huwag mong sabihin na gano'n lang yung kasalanan mo. Dahil ang kasalanan ay pantay-pantay sa mata ng Panginoon. Walang magja-judge sa atin sa isa't isa. Tama po? Tama. Okay. So ngayon, naalala mo na. Sino nakaalala na? Sabi na amen. Okay. Yung hindi nag-amen, tatawagin ko dito. Sasabihin niya yung kasalanan niya. Okay. Ulit. Sino nakaalala nung kasalanan niya?
Ayun, ang lakas. Ayaw matawag. Okay. So ngayon, ito naman yung pangalawang tanong. Ano yung attitude natin pagdating sa kasalanan na yan? Paano mo yan tinuturing? Number 1. Meron po 5 dito eh. Tingnan niyo po kung saan kayo. Magtatawag na naman ako pag di kayo sumagot. Okay, number 1. Ito ka ba? Takot gumawa nito? Ayaw mo yan. At ginagawa mo yung best mo para hindi ito magawa. Kaso, nahihirapan ka. Yan ka ba? Or number 2, wait lang. Baka naman nasa pangalawa ka. Ayaw daw niya. Pero ginagawa pa din. Ayan. O kaya, nasa pangatlo ka ba? Sinubukan mo namang umalis, pero di mo magawa, kaya patuloy na lang. Sige na nga. Hindi ko naman pagtagumpayan eh. Gawin ko na lang. Or yung pang-apat, lahat naman gumagawa nun eh. Di ba? Kaya okay lang. Ganon na lang din ako. Or nasa pang-5 ka ba? Kasalanan, ano yun? Wala namang kasalanan sa mundo. Dahil gusto ng Diyos na maging masaya tayong lahat. Love tayo ni Lord eh. Kaya yung mga, hindi naman kasalanan yan kasi masaya tayo, nag-i-enjoy tayo. Okay, asan dyan yung sagot mo? Sino may sagot na? Taas na kamay. Ang hindi, walang sagot, tatawagin ko Evaluate ka natin kasi wala kang sagot. Ayun, okay, very good, very good. Okay, lahat meron, no? Tama, kasi lahat tayo 100% 100% guilty. Lahat tayo pag hinatulan sa korte ay talagang may kasalanan. Alam niyo yon, makakapagtago tayo sa kapwa natin pero hindi sa Diyos. Pag humarap tayo sa araw ng paghuhukom, isisiwalat lahat ng baho natin. Wala tayong maitatanggi. Nakalista yan, may angel kang katabi. Alam mo yon? Totoo yun. Naglilista siya ng mga ginagawa natin. Kaya lahat yan, legal. Ayon sa artikulo. Ayon, bali, March 22, alas 10 ng gabi. Ito yung ginawa niya. Meron niya, may ebidensya yan. So, yan po. Bakit mahalaga na makita natin ito? Kasi sabi po sa kasunod, kahit na, ano yung nakalagay po dyan? Kailangan, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Kailangan nating makaalis sa kasalanan dahil ito ay may kabayaran kung saan hindi tayo maliligtas ng mabubuti nating gawa. Bakit kailangan nating makaalis dyan sa kasalanan yan? Kahit anong attitude natin dyan, kailangan pa rin nating makaalis. Kasi hindi po tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Maganda po na nandito tayong lahat. Praise God kasi nag-a-attend tayo. Pero ito ay hindi panghugas ng kasalanan. Kasi naririnig ko yun na ay attend nga ako, sasamba nga ako para mabawasan yung kasalanan ko. Nalala ko si Levi nung pag naririnig ko siyang mag-evangelize, uy, maganda to. Ito naman, maganda to. Di ba, evangelist natin yung si Levi. Oo. So one time, kasama ko siya, nag-evangelize siya, tapos kinuwento niya, halika nga, Levi, demo mo nga sa amin. Halika na. Sige, hindi ka naman mag-uniform ng scrub suit ko. Halika na tayo sa harap. Halika na. Yung baso, kwento mo sa amin yung demo mo. Nung dinemo niyo ni Kuya Levi, manghang-mangha si Ezra. Galing talaga ni Levi. Sabi niya, dapat siya na lang yung leader. Halika. Kwento mo kung paano mo dinemonstrate yung sa baso na hindi siya nalilinis. First time na lang ulit. Kasi, sa kasalanan po, di ba? Ang sabi, hindi daw nababayaran ng mabubuting gawa yung kasalanan natin. Kasi meron akong example doon, yung favorite ko talaga. Kunyari, may malaki akong baso. Kunyari, hanggang dito yung baso, kaya ganyan kataas. Tapos gumawa ako ng masama. Ang dami kong masamang ginawa. So yung baso, nangalahati na. Puro kasamaan na yun. Kaso, narinig ko to, sabi ko, siguro kailangan ko gumawa ng masama para mabawi ko yung kasalanan na ginawa ko. Na mabuti, gumawa ng mabuti. Ang ginawa ko, dahil nalaman ko ng masama pala yun, gumawa ako ng mabuti. Pinuno ko yung baso ko ng puro mabubuting gawa. Napuno na yung baso ko ng puro mabubuti. May tanong ako, nabura po ba yung kasalanan ko? Hindi nabura. Bakit? Natabunan lang siya, pero hindi siya nawala.
ang tanong ko, paano na ako maliligtas? Hindi pala ako maliligtas sa mabubuting gawa kahit anong gawin kong bawi sa mabubuting gawa. Hindi pa rin matatanggal yung kasalanan na ginawa ko nung bata ako, nagsinungaling ako. So paano na? Kaya ayun po yung example. Ayun. Thank you, Levi. Di ba na-gets natin ang linaw-linaw ng illustration ni Brother Levi. Talagang hindi tayo maliligtas dahil nandun pangali naman pala siya. So, ganun din yung mga kasalanan natin. At nakakalungkot doon kasi may kabayaran siya. Ito i-review na lang sa ating lahat, pero alam nyo naman na ito. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hanggat nandun pa rin siya sa baso, mamamatay tayo. Ano yung kamatayan? Hindi lang yun yung physical. Pero alam yun, yung unti-unti tayong dinidestroy. Alam mo yung health natin, di ba? Pag may bisyo tayo, ano ba dinidestroy niya? Yung health natin. Pag nasa mali tayong relasyon, ano dinidestroy? Yung mga relationships natin, yung life natin, di ba? Yung mga pangarap natin. Pag nasa kasalanan ka, feeling mo condemned ka, hindi mo na makita yung future, hindi mo na makita na may magandang plano sa'yo si Lord. Sinisira tayo, yung mind, yung heart, yung emotions natin, yung soul natin, pinapatay. Tama po. Yun yung kabayaran ng kasalanan. Ano pa yung nakalagay dyan? Sa Revelations 21 verse 8, nakita natin meron pang ikalawang kamatayan at yun ay ang lawa ng, ano daw po yung nakalagay dito? Nagliliyab na apoy at asupre. Diba? Ito yung pangalawang kamatayan. So bukod dun sa pinapatay ka na habang buhay ka pa, pag namatay ka pa, habang buhay kang susunugin sa impyerno. Nakikita po natin yan dito. Yun po yung nangyayari sa kasalanan, kaya dapat nating mapagtagumpayan. Amen po? At meron pang isang verse dyan. Ano yung nakalagay dyan? Sa Ephesians 2:8-9, ito yung pinaka-specific na nakalagay dito. Verse 9, sabi sa verse 9, kung nakikita nyo po, ito yon. Sabi dito, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hindi natin kayang linisin yung mga sarili natin sa ating mga kasalanan. Sino po talaga ngayon, aaminin mo, ang hirap, pastora? Tinatry ko. Nahirapan talaga ako. Di ako makaalis sa kasalanan. Lagi siyang bumabalik. Kunwari, first day, second day, tapos mamaya, pangatlong araw, ayan ka na naman, nagkakasala ka na naman, nagkukulang ka na naman sa Panginoon. Bakit ganon? Kasi hindi natin kayang tanggalin ng mabubuti nating gawa. Hindi natin kaya sa sarili natin. Nakikita po ba natin ito? Ano sabi dito? Paano yun? Ang tanging daan para makaligtas sa impyerno ay maging 100% not guilty. Tama po ba? Paano yun? Makakarating ba tayo sa langit? Hindi po. Buti na lang may ginawa ang Diyos para sa atin. At ito po yung key verse natin ngayon. Exodus 12 verse 1-5 o ang pista ng Pasko. Ano po yung ang pista ng Pasko sa English? Ito yung Passover. Nagets po natin. Sa Exodus 12, kung babasahin natin yan, hindi ko napapabasa ng buo kasi kulang yung time natin. Pero dyan sa buong Exodus chapter 12, verse 1-5, ipinakita ng Diyos yung instruction niya kanina. Doon sa picture natin, yung kung saan magkapapapatay ng isang tupa, ipapahid sa pinto. Ito po yun. Ito po yun. Amen po? So meron tayong pag-uusapan na isang point lang. So basahin po natin mula sa verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. Kung may mga Bible kayo, pwede po kayo please makibuklat ng Bible para makita nyo na hindi ito kinuha lang, kinopy-paste lang sa internet. Ito po talaga ay galing sa salita ng Diyos. At para ma-appreciate mo yung Old Testament. Sabi kasi nila yung Old Testament, wala na daw doon ng Diyos. Hindi po. Ang Old Testament ang fulfillment ng New Testament. Amen. Pakita po natin sa Exodus 12. So sabay-sabay po tayo magbasa, 1, 2, 3. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ano po yung naka-highlight? Unang buwan. So alam nyo po, ano yung first month sa ating mga Pilipino o sa buong mundo? January. Pero alam nyo po, sa Israel, ang first month nila ay April. Kasi po, ang first month nila ay spring. At ang first month nila ay yung Passover. Ang Diyos, ang ganda ng Diyos, no, pati calendar. Ang Diyos yung nag-set ng calendar ng mga Hudyo. Sabi niya, magsisimula ngayong buwan na to sa pag-alis nyo sa Ehipto, yung bagong buhay nyo. Yung bagong taon para sa inyo. Ganon po sila. So actually, kung titingnan nyo, ang Holy Week ay sa Israel ay hindi March, ano ngayon?
24. Hindi March 24, April 22. Kung matitingnan nyo po yung search nyo sa internet, kailan ang Holy Week ng Hudyo? April 22. Yun kasi yung spring sa kanila. Okay, nagets natin yan. So, sinusunod yan, nakalagay pala dyan. Unang buwan, buwan ng Aviv. Ang tawag nila sa New Year nila ay Aviv. Ayan, spring sa Middle East. Okay, next po. Ano yung nakita natin sa second verse, sa verse 3? At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa... Ayan, tandaan po natin. Ulit, pang ilang araw? Ika-10 araw. Tandaan yan, mamaya babalikan natin yan. Nang buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. So sa pamilya po, merong head dyan. Next po, next point. Yan, merong isang ano daw? Tatay. Kasama ng mga at bisita. So si tatay, anong gagawin niya? Siya yung maghahanap ng tupa. Okay? So siya yung pipili kasama ng mga alipin at bisita. Tingnan natin yung kasunod na point. Ayan. Sabi po sa verse 5, kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang at? Ayan. Alagaan ito hanggang sa? At sa? Sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inaalagaang hayop. So ano daw po yung kailangang makita sa tupa? Walang kapintasan. So ito po yung nangyari sa Old Testament, di ba? At alam niyo po, di ba, tinuloy nila yon yung root, tradisyon na yon, tinuloy nila. So every time, buwan ng Aviv, every Passover, magdadala po sila ng tupa o kambing sa pari at papasearch po nila yung tupa na yon. At alam niyo ba, nakalagay dito, 70 defects daw o 70 depekto ang hinahanap ng mga rabay kapag nagpipresenta ng mga tupa o kambing. 70! Imagine niyo yun, ang dami, di ba? Yun nga lang, sige nga, magbigay ka ng sakit. Di ba? Ano ba yung mga posibleng sakit sa buhok? Di ba? Sa kilay, di ba? Parang 70 yung hahanapin na kapintasan doon sa tupa. Bago sabihin, okay, check, approve, wala siyang kapintasan, pwede nyo na siyang kainin. Pwede nyo na siyang kainin as Passover. At ano yung nakita natin doon? Sa 14, eto na. Sa 14 na araw, alam nyo po ba, di ba, sa Old Testament, kailan pipili? Pang ilang araw? 10. Nag-isip sila. Kailan daw pipili ng tupa? Kailan daw po? Di ko naririnig ang lahat. 10. Kailan papatayin yung tupa? 14. Tama. 14. Tama. Alam nyo ba na ito ay tinupad ni Jesus Christ? Hindi lang yung pagiging walang kapintasan, pero yung mismong sequence, mismong pagkakasunod-sunod. Dumating siya sa Jerusalem ng 10 araw ng Passover. Dumating siya 10 araw ng Passover at siya ay siniyasat ng lahat. Mababasa natin yan sa Bible. At siya ay hanggang sa mamatay siya sa 14th na araw. Diba sa Old Testament, yung tupa pinatay ng 14th na araw. Si Jesus, pinatay din ng 14th na araw. Siya yung tupa. Siya talaga yung tupa. Siya talaga yung Mesiyas. Siya talaga yung walang kapintasan na pinili ng Diyos para maligtas ang mga tao. Paano natin yan napatunayan? Sabi dito, ang Diyos bilang Ama ay pinasiyasat si Jesus. Bakit natin in-specific yung Ama kanina? Kasi ganun din yung gagawin ng Diyos Ama natin. Yung Diyos Ama na pumili ng tupa na ipapahid, na magiging salvation ng Israel, ng family nila. Sa time na to ni Jesus Christ, yung Diyos Ama din pumili ng isang tupa. Sino yun? Si Jesus Christ. And 10 to 14 days, sabi niya, tignan nyo kung anong kapintasan ang makikita nyo sa anak ko. Wala kayong makikita. Kung mababasa po natin yung Bible, si Jesus, nung dinakip siya mula sa hardin, saan siya dinala?
sa Sanhedrin. Sinuntok siya, sinampal siya, sinabi sa kanya, sino kami? Diba? Dinuraan siya. Ano nangyari? Napatunayan ba nila na may kasalanan siya? Wala. Pinagbibintangan nila si Jesus, pero wala silang makita. Si Jesus dinala kay Pilato. Sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa kanya. Si Jesus dinala dahil wala siyang makita, binalik kay Herodes. Ano sabi ni Herodes? Pinagkatuwaan si Jesus. Wala akong makitang kasalanan, balik nyo kay Pilato. Binalik kay Pilato. At anong sabi ni Pilato? Sabi po dito sa Lucas 23, ano po yung nakalagay dito? Ipinatawag ni Pilato, mga punong pari, pinatawag yung mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, sinakdal niyo sa akin ang taong to sa paratang na nililigaw niya ang taong bayan. Siniyasat ko siya sa harapan niyo. At napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya pinabalik niya sa atin ang taong to. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol ng kamatayan. Walang nakitang kasalanan kay Jesus. He is 100% not guilty. Amen? At ang nakakalungkot lang, dahil sa panahon natin ngayon, pinapakita nila na si Jesus ay hindi totoong not guilty. Nag-aakusa sila kay Jesus Christ na meron siyang kasalanan. At ako, honestly, nung nakita ko yung mga na to, napatanong din ako as a Christian, totoo nga ba na walang kasalanan si Jesus? Pero alam niyo, nung nakita ko nakita ko talaga na, oo, walang kasalanan si Jesus. Nakita ko tong message na to. Gusto ko paglaban si Jesus, kahit kaninong mga tao na nagsasabi na may kasalanan siya. Tingnan nyo itong mga pictures na to. Sa Da Vinci Code, sinasabi nila si Jesus daw ay may relasyon kay Mary Magdalene. Meron daw silang anak. At itong Netflix movie na to, pinapakita na gay daw si Jesus Christ. At hindi ko alam kung meron pang iba sa inyo na meron kayong alam na sinisira yung credibility ni Jesus, na sinisira yung reputation niya na isa siyang Mesiyas, na isa siyang Diyos na walang kasalanan. Pero dito, makikita mo na Old Testament pa lang, sinunod ni Jesus. Alam niyo mangyayari yon. Nung pinag-aaralan ko siya, nung Last Supper pa lang pala, sabi ko, Jesus, nung Last Supper pa lang pala, alam mo na yung mangyayari sa'yo. Kasi sinunod niya eh. 10, ito yung ika-10 araw, 4 days, 4 days, patutunayan ng Diyos Ama na wala akong kapintasan. Ika-14th na araw, papatayin ako, na parang yung tupa. Pero pinagdaanan niya yung lahat. Alam niyo yun, siguro, tinutokso siya. Di ba tinukso siya sa desyerto, sa Matthew 4? Pero ano yung nagpapalakas ng loob ni Jesus? Hindi ako bibigay sa mga tukso. Kailangan mamamatay akong banal. Bakit? Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo para kanino? Alang-alang sa atin. Bakit niya tiniis yung buhay na walang kasalanan? Bakit hindi siya pumayag na hindi magkasala kahit konti lang? Sa 70 defects, lahat ng yon, walang makikita sa kanya. Bakit? Dahil saan? Para sa atin. Para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung umako, yung dugo niya, kailangan may banal na dugo na dadanak. Kailangan dugo na walang kapintasan. Kaya alam niyo kung bakit hindi natin kayang iligtas yung sarili natin? Kasi makasalanan tayo eh. Yung dugo natin marumi. Kahit gusto nating iligtas yung anak natin, gusto nating iligtas yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin maliligtas, marumi tayo. Pero si Jesus na may malinis na dugo na walang kasalanan, inako niya yung lahat para saan? Para maligtas tayo. Meron akong babasahin sa inyo, nasa dulo yon. Mga verses lang po na nagpapatunay na si Kristo ay walang kasalanan. Sa Hebrews 4 verse 15, sabi dito, ang ating pinakapunong pari ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Walang natagpo ang kasalanan kay Jesus Christ. Ano pa po? Next na nakalagay po sa verse natin.
1 Peter 2:21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ano pa? May isa pang verse dyan, 1 Peter 1:18-19. Alam nyo kung ano yung pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Siya yung Diyos na walang kasalanan na nagbigay ng buhay para sa kalayaan nating lahat. Kaya bakit tayo magpapatali sa kasalanan? Bakit tayo magpapatalo sa kasalanan? Bakit hindi natin seseryosohin ang kasalanan na dahilan kung bakit dumanak ang dugo ng Panginoon? Bakit natin hinahayaan na tinatalo niya tayo araw-araw? Kung si Jesus Christ ay namatay para lang matalo natin to. Amen po? Ang application natin, number 1, magtagumpayan ang kasalanan. Ano po yung nakalagay dyan? Seryosohin po sana natin yung kasalanan. Yung mga sinabi natin kanina, hindi porket ginagawa yun ng ibang tao, hindi na siya kasalanan. Tandaan po natin, lalo na tayong mga Pilipino, mahilig tayong manggaya. Di ba po? Hindi porket ginagawa nila yun, tama na yun sa harap ng Panginoon. Ang kasalanan ay kasalanan pa din. Amen po. At yun pa rin yung dahilan kaya namatay si Jesus Christ. At yun din yung pinagtagumpayan niya. Huwag kayong mag-alala mga kapatid dahil sabi sa verse natin kanina, pinagtagumpayan yun ni Jesus Christ para tayo ay magtagumpay din. Isipin mo yung kasalanan na tumatali sa'yo, nagtagumpay si Jesus dyan. Kayang-kaya kanyang tulungang makaalis dyan. Amen po. Sabi po dito, yun nga, hindi mabubura ng mabubuting gawa ang ating kasalanan at huwag tayong magagalit kapag tinutuwid tayo. Amen po. Alam niyo yung mga leader nyo? Sino dito yung laging pinagbabasa ng devotion ng leader niya? Magbasa ka ng Bible. Sino yung laging lagi napapagalitan pa. O, nasaan yung devotion mo? Ba't di ka nagde-devotion? Diba? Bakit ba tayo pinagbabasa ng Bible? Kasi sa Bible, nakikita mo yung kasalanan mo Nakikita natin yung pagkukulang natin. Amen po ba? Sino sa inyo laging pina-attend ng church? Lagi kang kinukulit. Umattend ka. Nasaan ka na? Ba't wala ka pa rito? Diba? Bakit may Sunday service, may midweek service pa? Ang dami-dami namang gawaan dyan sa iglesyang yan. Bakit? Kasi araw-araw nandyan yung tukso Pwede bang, wait lang Monday off ko? Pwede bang gano'n, di ba? Wala munang kasalanan. Pwede bang walang tukso muna? Buti sana kung gano'n hindi Kahit nga tumigil ka lang dyan sa isang gilid, tingnan mo yung pumapasok sa isip mo. Di ba? Ngayon pa lang, nagkakasala ka na Di ba? Di ba? Parang, di ba? Tama po ba? Laging may tukso, kaya dapat lagi tayong nagtatagumpay. Amen? Lagi tayong nagpapatuwid. Alam niyo yung mga nag-i-encourage sa inyo na magbabad sa salita ng Diyos, magbabad sa church, mahal kayo niyan. Pwede niyo bang pasalamatan yung mga taong yan na nagmamahal sa inyo kung nandito sila ngayon? Wala nagpapasalamat, wala pa dito. Wala mo tumutulong sa inyo para manatili ang inyong mga espiritong malalakas. Salamat sa inyo, di ba? Magpasalamat tayo. Di ba? Kung wala yung mga yan, ay nako, baka malala pa yung mo ngayon. Paano kung bumalik si Lord, di ba? Buti na lang di pa bumabalik si Jesus, di ba? Nandito ka pa. Di ba? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Amen po. Ano pa yung number 2? Tulungan ng iba na mapagtagumpayan ang kasalanan. Kasi nga sabi dito, nalalaman yung naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Sino po ulit yung dito, kasama dito? Ikaw lang ba yan? Yung atin? Sino po ito? Kasama po ba dito yung mga kamag-anak po natin? Kasama ba dito yung members mo? Kasama ba yung prayer of 3 mo? Kasama ba yung mga anak mo? Kasama po yung mga kapatid mo? Kasama ba dito yung mga hindi mo in-invite ngayon? Kasama ba dito yung mga in-invite mo na hindi sumama? Kasama po ba dito yung mga hahayuan natin next month? Amen. Kasama ba dito yung mga nakakatabi mo sa sasakyan? Kasama ba dito yung paglabas mo, yung driver na masasakyan mo? Kasama ba dito lahat ng tao? Amen. So,
ibig sabihin, tayo po as church ay gustong gamitin ng Panginoon. Parang ibang tao ay magtagumpay din sa kasalanan. Amen? Amen, kasi Jesus died for the whole world. Diba John 3:16, for God so loved the world. Sino dito nagmamahal sa mga tao? Amen. Mahalin po natin sila sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na makaalis sa kasalanan. Paano? Share natin si Jesus. Alam mo ba, kapatid, namatay si Jesus Christ para tulungan kang makaalis sa kasalanan. Yun lang, napakalaking impact nun. Hindi mo alam yung kausap mo, lugmok na sa kasalanan. Taling-talina, gusto nang makalaya. Kailangan lang nilang marinig na merong palang pag-asa. At yun ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Amen po. This is an encouragement to everyone. Siyempre, mahirap magpalaya kung ikaw ay nasa kasalanan. Una ka munang lumaya at gagamitin ka ng Panginoon para magpalaya sa iba. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At ito po, yung may number 3 tayo, basahin ko lang, baka lang meron sa inyong makarelate. Huwag susuko hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kung meron po sa atin na hanggang ngayon di pa rin nagtatagumpay, of course, hindi naman tayo perfect. Talagang after nito, yan na naman yung kasalanan, tutuksuhin ka na naman, mababagsak ka na naman. Pero sabi po dito, magtuloy-tuloy lang po tayo. Ano po yung sa huli? Pakibasa nga po. Nagkakasala ka ulit, lumaban ka ulit. Huwag aayaw hanggat hindi ka pa namamatay. Tingnan mo yung katabi mo, mumu ba yan? Hindi, di ba? Hawakan mo nga yung katabi mo. Buhay pa siya. Buhay pa. So, ibig sabihin mo sa kanya, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Lalaban ka. Sabihin mo, eye to eye. Sabihin mo, laban. Nagtagumpay si Jesus para sa atin. Amen? Amen. Kaya natin to. Kaya paglabas mo dito, yung kasalanan, huyo ka sa akin, di ba? Akala mo, babalikan kita. Pinagtagumpayan ka na ni Jesus. Amen! Hindi ka na magtatagumpay sa akin. Amen! Amen! At ito pa po, yung huling-huli na encouragement lang sa akin ni Lord. Yung kanina lang to sinabi sa akin ni Lord Pero wala to nung first service. Dito lang niya sa service na to, ni-reveal sa akin. At yun yung greater plan ng Diyos para sa ating lahat. Itong revelation na to ng message, ano yung nakita nyo dito? Ako kasi yung nakita ko na Old Testament pa lang, pinlano na ng Diyos yung kaligtasan. Diba? Nakita mo, 10 to 40, lahat talagang connected. Connected sa gagawin ni Jesus Christ para sa atin. Ano ibig sabihin nun? Bago ka palang ipanganak, may plano na ang Diyos para sa'yo. Nakaplano na ang lahat. Nakaplano na lahat. At dahil pinlano niya ang lahat, makakapagtiwala ka sa Kanya. Na yung future mo ngayon pa lang, ay may plano na para ang Diyos para sa'yo. Amen po. Kung si Jesus Christ, talagang pinlano niya na ito yung save kayo ng mga anak ko. Ganon din yung future natin. At yung salvation ni Jesus Christ ay hindi lang para sa past sins natin, sa present sins, sa future sins, hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon, yung salvation ni Jesus ay laging available para sa ating lahat. Amen? I pray na magtiwala tayo sa Diyos. I pray na yung Bible ay i-treasure natin. Kasi dito makikita talaga natin kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, mananalangin lang po ako saglit. Salamat po, Amang Diyos, sa plano nyo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat na nagpaplano kami sa buhay namin, pero ikaw pala ay may greater plan para sa bawat isa. Salamat sa napakagandang design ng salvation na binigay mo sa amin. Actually, itong ni-reveal mo sa amin ay dot lang compare sa buong Bible, O God, na tinalaga mo, Panginoon, na makita namin yung pag-ibig mo sa amin sa pagbibigay ng iyong anak para sa amin. And thank you, Jesus Christ. Kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil binigay mo ang buhay mo, hindi lang dun sa time na namatay ka sa krus, pero yung buong buhay mo on earth, namuhay ka ng 100% not guilty para magtagumpay kami sa kasalanan, para hindi kami mapunta sa impyerno, para makalaya kami sa kasalanan, hindi kami maging alipin ng kasalanan. Salamat, Jesus Christ. Salamat, Lord,
na pinapakita mo that there is hope, oh God, in the name of Jesus. Sa lahat ng mga nakatali sa kasalanan, na hindi nila kailangan, Lord, na magpatali dito. Hindi nila kailangan na tanggapin na sa impyerno sila pupunta. Hindi nila kailangan tanggapin na maiiwan sila. Hindi nila kailangan tanggapin na naalipin na sila habang buhay. Dahil namatay ka sa cross para makaalis sila sa kasalanan. Para maranasan nila yung buhay na gusto mo para sa kanila. Hallelujah. Salamat, Lord. And I pray, Lord, sa bawat isa na nandito ngayon, kahit sa nasa online, in the name of Jesus, Lord, palayain niyo po ang bawat isa sa kasalanan na tumatali sa amin in the name of Jesus. Lord, salamat dahil sa iyong mga salita. Pinakita mo sa amin kung gaano kapangit yung kasalanan, kung ano yung effect nito sa buhay namin at sa family namin. Salamat, Lord, na pinapakita mo sa oras na ito na hindi ito makakadulot sa amin ng maganda na kailangan naming makaalis dito. And thank you, Jesus, that you are our Savior. You are our Redeemer. You are our Lord. You are the overcomer of sin and death. Salamat, Jesus Christ, na pinagtagumpayan mo ang lahat sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa amin. Sa oras pong ito, awitin po natin yung awit na ito. Sabi po doon sa lyrics, parang ganito tayong lahat eh. Tingnan niyo po. Sabi dito, I was lost, I was blind. Sabi doon sa first part. Ayan. I was running out of time. I was a wretch. I remember who I was. Next po. Ay, sorry. Yan na ba yun? Yung kasunod. Sin separated. The breach was far too wide. Hindi ko po alam. I believe may kinakausap si Lord ngayon. Na ganyan po tayo. Bago ka pumasok dito sa church, feeling mo nakatali ka sa kasalanan. Feeling mo lost ka. Feeling mo blind ka. Na kahit matagal ka ng Christian, pero hindi mo makita si Lord, o siguro nawala ka na parang, Lord, kailan ba kita makikita ulit? Kailan ko ba ulit mararamdaman yung presence mo? Sabi po dito, na, yung before po ng lyrics na to, yung far too wide, bago. Ayan, sin separated, the breach was far too wide. Alam niyo po kung ano yung naglalayo sa atin sa Panginoon? Yung kasalanan po natin. Yun yung nagpalayo sa atin. Pero sabi po dito, next po, but from the far side of the chasm, you had me in your sight. Pero alam nyo, nakita ka ng Panginoon. Siya yung dahilan kung ba't nandito ka ngayon. Siya yung dahilan kaya nakatayo ka ngayon. Kaya naririnig mo tong message na to kasi nakita ka niya. Nakita niya na tinatali ka ng kasalanan. Nakita niyang bulag ka. Nakita niya papunta ka na sa impyerno. Nakita niya na pag bumalik ka, maiiwan ka. Kaya nang ginawa niya, sinabi niya tong message na to. At ano po yung nangyari? Next po. So you made a way across the great divide. Ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Left behind heaven's throne to build it here inside. Ngayon nakita natin si Jesus Christ, di ba? Galing sa langit, bumaba siya dito sa lupa. Hindi naman siya namuhay bilang hari dito eh. Namuhay siya bilang tupa, bilang alay. Alam mo yun, hindi naman bilang tao eh. Pero namuhay siya bilang alay. Bilang hayop, nakakatayin. Tiniis niya yon para saan po? Next po. Para tayo, yung kabayaran ng kasalanan natin ay akuin niya. Tayo dapat yung nakapako sa krus. Tayo dapat yung latiguhin. Tayo dapat yung ialay dahil sa mga kasalanan natin. Pero inako niya yon sa krus. Amen? Ano po yung nakalagay? Para tayo ay makalaya sa mga chains, palayain yung kaluluwa natin. At alam niyo po ito, hindi lang yung kasalanan, pero yung kaluluwa natin. Alam niyo po yung isang dulot ng kasalanan, hindi lang yung nakatali ka dun sa paulit-ulit eh, pero yung guilt. Alam mo yun na parang uma-attend ka, bumabalik ka, pero feeling mo, hindi ka pa pinapatawad ni Lord. Alam mo yung feeling na inaalala mo pa rin yung mga nangyari noon, na ganito ako, ganito ako, di na ako makakaalis. Yung guilt, yung panghusga ng kaaway, yung ginajudge ka ng kaaway, hindi ka na magbabago, ganyan ka na lang. Pero alam mo si Jesus, namatay siya para yung soul mo makalaya. Para yung mind mo makalaya.
para makita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at na ikaw ay pinatawad niya, na ikaw ay mahal niya, ikaw ay anak niya. Makalaya ka sa mga kasinungalingan na yon. May maganda siyang future para sa'yo. Ikaw ay tinawag niya, ikaw ay pinili niya, ikaw ay anak niya. Amen po. Iyan ka. At sa oras na ito, kung bubuksan mo ang puso mo sa Panginoon, makakalaya ka sa kasalanan, sa guilt and condemnation, sa chain, yung soul mo, if you free ni Lord, amen? Sabi po sa chorus natin, thank you, Jesus, for the blood of light. Thank you, Jesus, you have washed me white. Ayan, makikita mo yung sarili mo, na puting-puti. Wala na. Di ba yung 70 defects? Siguro, hindi ko alam kung ilan yung defects sa'yo. Alam mo yun? Hindi mo alam kung baka Lord, 500. Di ba? Yung mga defects sa akin. Pero pag sinabing wash me white, 0. Wala na. 100%. Di ba? Mula ulo, paa, puso at kaluluwa, isipan, lalabas ka ditong isang bagong nilalang. Dahil kay Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, awitin po natin ang awit na to. Hallelujah. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. And sin separated the breach is far too wide. But from the far side of the castle, you had me in your side. So you made a way across the great divide. Thank you, Jesus. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat sa iyo, Jesus Christ. Thank you, Jesus, it has washed me white. Be glorified right now, Jesus. Oh, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. Sige po, church. Awitan po natin ang ating Panginoon. Jesus, Hallelujah. the blood. Nang buo sa ating mga puso. Lord, lagi mo itong naririnig, pero lagi naming sasabihin, oh God, salamat, salamat sa buhay mo, salamat sa kamatayan mo, salamat sa sakripisyo mo. Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Sige po, personally, naririnig ka ni Jesus. Sabihin mo to sa Kanya. Niligtas ka niya, ikaw mismo. The blood. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
meron akong gagawin. Meron po tayong gagawin. Sino po sa inyo naniniwala kay Jesus Christ? Sino po sa inyo naniniwala na dahil kay Jesus Christ, ikaw ay naging anak ng Diyos? Kung naniniwala ka, ini-invite po kita na lumapit sa harapan. Kung naniniwala ka, lapit tayo sa harapan. Hallelujah. Hallelujah. Ito yung nililid sa akin ni Lord. Sa lahat ng lumalapit sa harapan, na maging buhay sa'yo, that you are His son, you are His daughter. Amen? So paglapit mo sa harap, iniiwan mo na yung dati mong buhay. Yung dati mong buhay na hindi ko alam kung sino yung ama mo. Hindi ko alam kasi taning yung ama mo, o ikaw yung ama mo. Pero sa paglapit mo sa harapan, kiniklaim mo, Lord, I believe I am yours. I am your son. I am your daughter. At ito ay naging sa akin dahil sa dugo mo. Hindi dahil sa mabubuti kong gawa. Hindi dahil ikaw ang ama ko na gusto mo akong mahalin. Pero dahil may namatay para maging ama kita. Merong namatay sa krus para maging anak mo ako. At yun ay si Jesus Christ. Sige po, as we sing yung bridge, i-claim natin kung sino tayo. I-claim mo kung sino ka. You are a son. You are a daughter. Your father is God. There is nothing stronger than the wonder-working power. Amen. Amen. Hallelujah. That calls us sons and daughters, and we are ransomed by our Father through the blood. Minsan pa, there is nothing stronger. There is nothing stronger. Oh, thank you, Lord. Wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah! Brought me from the darkness. Woo, thank you, Lord! Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sige nga, pagmalaki mo sa mga lumapit sa harapan. Pagmalaki mo sa katabi mo, anak ako ng Diyos. Amen! Anak ako ng Diyos! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah. Sige po, ako na lang po yung magpe-pray para sa lahat. Salamat, Panginoon, oh God, sa ginawa mo ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo. Salamat sa assurance na kami ay mga anak mo dahil sa iyo, Jesus Christ. And I declare, oh Lord, na simula ngayon, makikita nila yung kasalanan na tagumpay na sila dahil ikaw ay nasa kanila, oh God. Hindi na sila ulit matatali ng kasalanan. Hallelujah. Dahil mapagtatagumpayan na nila ito through you, Jesus Christ, na namuhay ng not guilty para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. And I declare sa muyong muling pagbabalik, hindi lang sila, pero makakapagdala sila ng mga kaluluwa sa kaharian mo. Gagamitin mo sila mightily and effectively para sila rin, Panginoon, ay makapagdala, Panginoon, ng mga 100% not guilty, kagaya mo sa iyong kaharian. Salamat, oh God. And Lord, we are so excited. Makita ka, Jesus Christ. Excited
excited kami mag-celebrate sa heaven. Kasama mo, nakita yung Ama namin na pumili sa amin na maging son and daughter. Salamat po, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Sige po, taas na lang po natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Heso Kristo at ang makikiisa ng banal na Espiritu ay suminyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless po sa bawat isa. Bye-bye po sa mga